Ang kasunod ay ang tinatawag na kamatayan. May mga tao mula sa mga non-Muslim, natatakot silang pag-usapan ng kamatayan. Akala nila ito isang black omen. Gayong hindi nila alam na ito isang natural phenomena na upang makapunta tayo sa kabilang buhay, ang pinakasusi, kinakailang matikman ng bawat isa ang kamatayan. Ito ay pangsamantalang paghihiwalay ng kaluluwa sa ating katawan. Pangsamantalang pagkaparalisa ng ating buong pagkatao. Nakikita ng ating kaluluwa ang nagaganap pero wala na tayong control sa ating sarili. Ito yung sinabi ng Allah sa Quran. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. Walang sino man kundi ang Allah ang siyang kumukuha sa kaluluwa ng tao sa oras ng kanyang kamatayan at sa oras na siya ay natutulog. Okay? At pagkatapos ay ibinabalik niya ito sa mga taong natutulog ang kanilang mga kaluluwa kapag hindi pa nakatakda ang kanilang mga kamatayan upang buuin nila kung ano ang itinakdang buhay ng Allah sa ibabaw ng kalupaan para sa kanila. Subalit sa mga yaong nakatakda na ang kamatayan, hindi na ibinabalik pa ang kanilang kaluluwa na kung saan sila ay tuluyan ng namamatay, na kung kaya sa mga ganitong mga palatandaan sa isang tao, walang pag-aalinlangan, ito'y palatandaan o mga palatandaan sa mga tao na nag-iisip ng malalim. Walang ganitong kapaliwanagan sa labas ng Islam. Hindi na alam kung anong mangyayari sa kanila pagkatapos ng kamatayan. Hindi nila alam na sa oras pa lamang ng kamatayan ay nagaganap na ang tinatawag na kaparusahan. At ipaliwanag din natin ang pagkakaiba ng buhay dito sa daigdig at sa kabilang buhay, sapagkat maraming tao ang gusto nilang manatili sa daigdig at ayaw nilang mamatay. Gayong ang kahalagahan ng buhay dito sa daigdig, kung ihabing sa kabilang buhay, ay parang kang naglubog ng tubig sa karagatan. At iniangat mo ang daliri mo at kung ano yung sumamang tubig, ganun lamang ang buhay dito sa daigdig kung ibahambing mo sa kabilang buhay. Karagdagan pang sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kung ang buhay dito sa daigdig ay papantay sa isang pakpak ng lamok, ay hindi niya pahihintulutan ang mga walang pananampalataya na sumipsip ng kahit na isang patak na tubig sa ibabaw ng kalupaan. Kaya kahit na ano ang mangyari, kahit na mabuhay ang tao ng 1,000 taon, ito yung gustong-gusto ng mga iba, ng mga walang pananampalataya. Pero yung 1,000 taon ba na pananatili nila sa daigdig, ay makatutulong ba ito sa kanila sa kabilang buhay kapag wala sila sa tamang pananampalataya? Hindi. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. Kahit saan man kayo naroroon, ay maabutan kayo ng kamatayan, kahit na kayo ay nasa mga kuta na itinayo ng pagkatatag-tatag at pagkataas-taas. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. Kaya batay sa talatang ito, hindi kami nagkaloob ng kawalang kamatayan sa kaninumang tao na nauna sa iyo, O Muhammad. Pagkatapos kung ikaw ay mamamatay, mananatili ba silang buhay magpasawalang hanggan? Ang bawat isa ay matitikman ng kamatayan at susubukin namin kayo sa pamagitan ng masama at mabuti at sa amin kayo magbabalik. So palagi nating isasama. Kaya hindi pwedeng pinaliwanag mo lang yung Islam, pinaliwanag mo yung Muslim, ipaliwanag mo rin kung ano yung buhay pagkatapos ng kamatayan. Pagkatapos kapag pinag-aralan mo sa Quran, palaging nauuna ang impyerno, pagkatapos ang paraiso. Palagi yun ang nauuna, mostly palagi nauuna. Tulad nga sinabi ng ating ustad dito, ibig sabihin kinakailangang takutin sila. Meaning paalalahanan para magkaroon sila ng takot. Kasi sa kabilang buhay, whether they like it or not, ay matatakot din naman talaga sila. Naway pangalagaan tayo. Okay,
Ang sino mang tumanggi, hindi ko nagagamitin pa yung mga talata o pwede kong gamitin? وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار. Sa mga tumanggi at nagmataas, ay matitikman nilang mga kaparusahan. Isa sa mga kaparusahan doon ay, subhanallah, sila ay nakapamatok. Ibig sabihin nakapamatok, nakakadena ang kanilang mga kamay at ang kanilang mga paa. Nakapamatok, ganun ang ibig sabihin ng nakapamatok. At pagkatapos, ang kanilang kasuotan ay lusaw na alikitran. At ang kanilang mukha ay natatabunan ng impyernong apoy. Okay? Isa pa sa kaparusahan doon, ay painumin sila ng kumukulong nana na napakabaho, napakainit, napakalagkit, napakarumi. At mahirapan silang lunukin ito. At ang kamatayan ay naroon sa lahat ng dako, subalit hindi sila mamamatay. Isa pa ay pasasuotan sila ng kasuotang pangyapak. Na itong kasuotang pangyapak na ito ay gawa sa apoy. At dahil sa init nito, kumukulo ang kanilang utak at sasabihin nila, iisipin nilang ito yung ito yung pinakamatinding kaparusahan sa impyernong apoy, pero sa katotohanan ito yung pinakamagaan na kaparusahan sa impyernong apoy. At isang tao lamang ang naririto sa ganitong kalagayan. Sino yun? Sino? Yes. Isa lang. Lilitsunin ang kanilang mga balat. Lilitsunin hindi susunugin. At kapag nalitsyon ito, pakakapalin at lilitsunin. Pag nalitsyon na ito, ibabalik muli sa original na kaanyuan. Pagkatapos lilitsunin muli. At ito ay patuloy at patuloy na ulitin magpakailanman. Wala nang kamatayan. Pagkatapos, painom sila ng kumukulong tubig na madudurog ang kanilang mga bitok at tatake sa kanilang kalamnan. At pagkatapos, babalik na naman sa original na kaanyuan. Iinom na naman sila. At ito ay patuloy na gagawin sa kanilang magpakailanman. Kaya napakalakas ng loob ng mga walang pananampalataya na harapin ang kaparusahan sa kabilang buhay. Dapat kayo ay mamangharin sa kanilang katapangan na harapin ang kaparusahan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa impyernong apoy. وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بئس الشراب وساءت مرتفقا. Okay? At iba yung lumabas na versikulo ng Quran. Anyway, then pagkatapos nating ipaliwanag ipaliwanag yung tungkol sa impyernong apoy, ang kasunod ay pwede natin silang bigyan ng pagpapayo na kung saan sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. So, panawagan sa lahat ng sangkatauhan, walang pag-aalilangan, ang pangako ng Allah ay totoo na kung kaya huwag hayaan ng makamundong buhay na ito na malinlang kayo. At huwag din ninyong pahintulutan na malinlang kayo ng pinakapinuno ng tagapaglinlang hinggil sa Allah. Ito yung si Shaitan na isinumpa ng Allah. Kasi ang pinakamahirap at pinakamatinding kaaway natin, ang ating sarili. Pangalawa, ang isinumpa ng Allah na si Shaitan. Wa na'udhu billahi minash shaitanir rajim. Pagkatapos ito ang paraiso. Kasi pag pinag-aralan natin, magkatulad ba ang mga maninirahan sa paraiso at sa impyerno ng apoy? Hindi sila magkatulad. Kasi tignan mo sa paraiso, nung tinanong ang propeta sallallahu alaihi wasallam kung saan gawa ang saan gawa ang tao, ito ay sinabi ng propeta, ito ay gawa sa tubig. Kasi mas maraming percentage ng tubig sa ating katawan. At saan naman gawa ang paraiso? Ito'y gawa sa mga bricks.
yung mga bloke na gawa sa mga ginto at mga pilak. At ito'y pinagsalansan-salansan sa pamagitan ng luwad ng amoy ay musk. At ang gravel and sand ay mga rubis at mga perlas. At pagkatapos ang soil ay gawa sa tinatawag na zafaron. Ang sino mang makapasok rito ay mabibayaan at kailanman ay hindi magiging miserable. At mananatili siya na wala ng kamatayan at hindi mamamatay. At ang kanyang kasuotan ay hindi maluluma at mananatili ang kanyang kabataan. Kaya nga ang tanong, sabing gano'n ng isang atheist, sagutin mo ako ha, sabi niya sa isang Muslim, walang Quran ha, gusto ko logic lang. Sinasabi nyo na ang mga taong papasok sa paraiso ay hindi na sila dudumi at hindi na sila iihi. Paano ito mangyayari? Sinong merong suggestion? Pakitaas nga yung kamay, please. Sinagot ito ng isa sa mga child, 10 years old lang, pero naging scholar na siya lumaki, Imam Ahmad. Sabi niya doon sa atheist, somewhere in Baghdad, kung nasa loob tayo ng ating sinapupunan, kumakain tayo at dumudumi, ibig sabihin kumakain tayo doon at umiinom, pero hindi tayo dumudumi at hindi tayo umiihi, mano pa kaya sa paraiso? Nakuha nyo? Subhanallah. Kasi iba't iba yung sitwasyon. Iba't iba yung kalagayan sa bawat ating pupuntahan. Kaya, kapag nakapasok ang tao sa paraiso, ibig sabihin, wala nang mga maruming bagay doon. Wala nang mga menstruation ng mga kababaihan, hindi na sila dudumi, hindi sila iihi, mananatili silang buhay, upo sila sa mga alpombra, pagsisilbihan sila ng mga kabataan, na ang mga mukhay parang butil ng mga perlas. At kapag kumain at uminom sila, hindi sila dudumi at iihi, ito'y lalabas sa bilang napakabangong pawis at pagdighay. Mananatili sila ron at ang pinakamaliit na paraiso ay kasing laki ng mga kalangitan at kalupaan at mga nasa pagitan nito. At pagkatapos, yes, ang hari na kung saan tinatamasa niya ang lahat ng karanyaan dito, kapag nakapunta siya doon sa pinakamaliit na paraiso, 70 times na katulad ng tinatamasa ng isang hari dito sa daigdig. Yung palasyo na gawa sa mga ginto at mga pilak, sa kanyang silid, sa ang sahig ay gawa sa kristal na salamin. At naaaninag doon ang mga umaagos ng mga tubig tabang na ang lasa at amoy ay hindi nababago kailanman. Tubig ng mga gatas na napakaputi at hindi napapanis. Tubig ng mga pulot-pukyutan na napakapuro at napakapino. Napakapuro at napakalinaw. Tubig ng mga alak na walang pagkalango, na napakasarap na walang sinumang, ibig sabihin na walang pagkalango sa sinumang iinom nito, na napakasarap inumin, iba't ibang uri ng mga prutas. Parehas lang ang hugis, pangalan at kulay tulad ng mansanas, pero kapag tinikman niya ito, hindi niya na makakalimutan ang sarap magpakailanman. At kapatawaran mula sa Allah. Ang mananatili ba sa paraiso at sa impyerno apoy ay magkatulad? Siyempre hindi magkatulad.